na partisan o mapolitika ka masyado, boboto ka ng sa tingin mo kontra sa interes ni Inday Sara. Sa ngayon, 13 sila. Ilan ba itong nandito sa... Parang siyam na lang yata sila. 3 ang nawawala Yes, attorney. Di ba? O pag nagbotohan, talo palagi sila. Pero ako kahit na manalo ang kabila na masumpi na, yun ang aking pananaw. Hindi niyo mapuprubahan na may pagnanakaw ng pera ng bayan. Malabo yan, malabong. Kung yan lang ang magiging patay. Inilatag ng prosekusyon at depensa ang kanilang argumento kaugnay ng mosyong ipasabpina ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba yung mga naging punto ng magkabilang panig? Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Mahinahon, malumanay at magalang, ganyan inilarawan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang naging oral arguments ng prosekusyon at depensa kaugnay ng hiling ng isabpina ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa simula pa lamang ng oral arguments, binigyang diin ng prosekusyon ang kahalagahan ng paglalantad ng katotohanan. Partikular umano rito ang isyu ng sinasabing paglobo ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman ay formal na hiniling ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court na ipasabpina ang tax records, bank records at AMLAC records ng Vice Presidente. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? So that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. Kasama rin sa hinihingi ang records ni Second Gentleman Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Jokno, makatutulong ang mga record upang malinawan ang Article 2 ng impeachment complaint. Ito ang tumutukoy sa munoy unexplained wealth ng Vice Presidente. Ayon pa sa kanya, batay sa ulat ng AMLAC, umabot umano sa migit 3 bilyong piso ang financial activity ni VP Sara noong siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan if she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a Vice Mayor and Mayor. Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the Vice President betrayed the trust given to her by the people? Iginit din ni Jokno na dapat makuha ng impeachment court ang financial records ni VP Sara bago pa siya naging Vice Presidente. Inihalimbawa niya ang naging hakbang ng impeachment court sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pumalag naman dito ang depensa at hiniling sa impeachment court na huwag pagbigyan ng mosyon ng prosekusyon. Sa oral arguments, binatikos ni Atty. Michael Poe ang hiling na pagpapasabpina. Anya, malinaw na ito'y fishing expedition. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Ayon pa kay POA, labag ito sa due process at naghahanap lamang ng ebidensyang prosekusyon para pagtibayin ang kanilang kaso. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalia and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. Your Honors, in our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Dagdag pa ng depensa, may mga umiiral na batas tulad ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law na nagproprotekta sa ilang bank records at iba pang sensitibong impormasyon. Anya, hindi sapat na batayan ng impeachment para basta na lamang mabuksan ang lahat ng bank records.
Kinwestiyon din ng depensa kung bakit isinama sa subpoena ang bank records ng asawa ni VP Sara. Ayon sa depensa, hindi naman isang impeachable official si Attorney Manasseh Carpio. Sa pagtatapos ng kanilang argumento, sinabi ng depensa na hindi sila tumututo sa accountability, ngunit iginit nilang hindi dapat alisin ang proteksyong ibinibigay ng batas sa sinuman. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate. And that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. Ipinagpaliban ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang paglalabas ng desisyon patungkol nga sa hiling ng prosekusyon na isabpina ng financial records si VP Sara. Yan ay matapos ang ilang oras na caucus o pagpupulong ng mga setter judges. Paliwanag ni Senator Escudero, kailangan daw ng mahabang deliberasyon ng mga setter judges kung papabor sila o hindi sa hiling ng prosekusyon. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Ano po masasabi ninyo sa naging oral arguments ng magkabilang panig kahapon? Pinag-uusapan dyan. Kailangan ba na ilabas yung mga tax records para patunayan na merong amassing of ill-gotten wealth? Kaya ang problema ko ganito. I will not oppose or reject any subpoena to a tax record, provided, STALN, hinihingi mo, refers to the time that you were vice president. Si BP Sara. Kasi pag lumampas ka doon, malabo yun na isama sa impeachable offense. Kung gusto mo, hindi magdemanda ka ng iba outside of the impeachment trial. Otherwise, tama yung sinasabi ng depensa. Nangingisda lang kayo. Fishing expedition lang kayo. Pangalawa, sa akin ng pananaw, yung si VP Sara at ang kanyang kabiyak na pareho sila abogado. Alam nila kung ano ang mali, ano ang dapat na ideklara. At wala silang idideklara doon na hindi nila may papaliwanag na nakamit nila yon sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Kasi kung sasabihin mo lang na yung lumaki ang iyong income from one year to another or from previous years to succeeding years, ay may problema ka. Lalong-lalo pa nga, ang parang nagiging basis nila sa ill-gotten wealth. Kung hindi ako nagkakamali, 10 taon may higit. Ito yung income yun, after 10 years, lumaki. Teka muna. Unang-una, yung mag-asawa, nung ito'y hindi pa siya vice mayor, hindi pa mayor, meron ng bupete yung mga yan. May law office na. At maraming kliyente. Pag may law office ka, siyempre kikita law office mo. So, malabo yung sinasabi nila na isasama mo yung mga nakaraan. Pero ganun pa man, basta sa aking pananaw, ang isang taxpayer kagaya ni Tay Sara at ni Attorney Manscat, hindi yan maglalagay dyan sa SALN nang hindi nila may papaliwanag kung ito ay ill-gotten. Kasi kung ill-gotten yan, hindi nila ilalagay doon. Kasi ang basehan lang nila ng ill-gotten wealth is based on the increase in their
bank accounts plus sinasabi nila yung sa AMLA, yung mga transaction daw, billion-billion. Unang-una, may pag-aamin ng ALMA. Ano to? Anong tawag doon, Carlo? Yes, attorney. Ano nga yung ALMA? AMLA. Sa AMLA, attorney? AMLA. Yung AMLA, meron ng pag-amin sila, nagkamali sila. Yung isang transaction, hindi pala billion yun. Mukhang 1 million lang yata yun. Doon lang, may problema ka na doon. Dahil ang sabi mo, billion-billion transaction. Pangalawa, yun yung AMLA, pag more than 500,000 na transaction, automatic nire-record nila yun. Gaya ng pinaliwanag ko sa inyo, kung meron kayong time deposit, diba, like time deposit kayo ng 1M, 1 million, dahil more than 500,000 yun, automatic naka-record yun. Pag yung nag-good, dumating na yung period na time deposit mo, siyempre, i-withdraw mo na yun. Ibibigay na sa iyo yung kita mo doon. Second transaction na naman yun. Pag binalik mo yun sa account mo, third transaction na naman yun. Madali sabi, nagiging times 3 ang mga transaction mo. Ngayon, kung i-consider mo 10 taon ng pinagbabasehan mo ng transaction, ay abot nga ng billion niya. Kasi times 3. Times 3 ang palagi mong multiplication yan. Kaya, kalokohan mo yan. Ngayon, ang tanong, papayag ba ang impeachment court? Gaya nga ako ng sinasabi natin, yung impeachment court, yung impeachment trial, not only is it a judicial process, but a political process. And being a political process, it means it's a numbers game. So, depende yung sa botohan ng mga senador. Diyan na papasok yung pagkapartidista. Kung ikaw masyado kang pusakal na partisan, kung mapolitika ka masyado, boboto ka ng, sa tingin mo, kontra sa interes ni Inday Sara. Sa ngayon, 13 sila. Ilan ba itong nandito sa... Parang 9 na lang yata sila. 3 ang nawawala Yes, attorney. Di ba? O edi, pag nagbotohan, talo palagi sila. Pero ako kahit na manalo ang kabila na masumpi na, yun ang aking pananaw doon. Hindi niyo mapuprubahan na may pagnanakaw ng pera ng bayan. Malabo yan, malabong. Kung yan lang ang magiging pateno. So even mabuksan pa, for example, Attorney San, mabuksan talaga yung BIR records, ay magiging iba din yung impact sa kanila nun. Anong way mo sabihin iba ang impact na? Anong impact nila? Well, regardless sa kung mabubuksan or hindi yung BIR records, Attorney Sal, makikita doon talaga sa records kung ano talaga yung dineclare na yun, sa mga kinitan ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Manasseh. Gaya na sinabi ko, yung kailangan kasi yung subpoena, limitado lamang doon sa income mo nung ikay maging impeachable officer. Huwag ka nang lumampas doon. Kasi pag lumampas ka doon, talagang ang purpose mo, naghahanap ka talaga ng ebidensya na may ill-gotten wealth. Kung meron man, magdemanda ka, hindi sa impeachment. In other words, that's graft. Hindi siya, ordinary graft lang yun. Huwag mo na isama sa impeachment kasi mas mataas ang grado ng impeachment. Kaya nga high crime High crime. Ayan. Kaya tingnan natin kung ano, kasi sa ngayon sa mga senador, kailangan pa nila ng panahon na pag-aralan kasi maselan daw yung usapin. So hindi sila nagkasundo kahapon kaya sa Monday na lang daw, tutuloy pa nila yung kanilang pag-uusap sa Lunes. Yes.
Well, sa iba pang issue, Attorney Sal, nasa sa mga senador din na bumubuo sa impeachment court yung pagpapasya kung nilabag ba ni Vice President Sara Duterte ito namang sub judice rule matapos nga siya maglabas ng pahayag noon sa aligasyon na tumatanggi sa mga akusasyon laban sa kanya habang nga na nagpapatuloy yung impeachment trial. Ito'y kaugnay pa rin doon sa Article 4, Attorney Sal, dahil ayon kay impeachment court spokesman Reginald Tongol, tanging ang buong impeachment court ang maaaring magpasya sa usapin at mangyari lamang ito kung may formal na mosyong ihahain yung alimampanig sa isang senador. Samantala, sinabi ng kampo ni VP Sara na ipinapahayag lamang ng Vice President yung kanyang panig at nasa impeachment court na ang pagpapasya kung lumabag ba siya sa tuntunin. Itong ang pahayag niya about doon sa pagtanggi doon sa Article 4 ng impeachment trial, Attorney Sal. Actually, walang subjudice doon dahil yun naman mga sinasabi ni Inday Sara. Matagal niya na sinasabi yun. Nung pa. Ulit-ulit lang. Kaya rin natin. Ulit-ulit din yung sinasabi natin eh. Kasi kailangan ulit-ulitin mo rin kasi marami rin ginagawang pag-uulit itong kabila na magnakaw, ganito. Kailangan kukontre mo rin. Labanan nga ng propaganda eh. Palagay ko, hayaan na nila si Inday Sara. Inapin mo na nga eh. At tapos gusto mo pang i-contempt. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, titingnan ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung meron nga silang ibang legal na hakbang na maaaring gawin sakaling ang payagan na impeachment court ang motion na ipasampi na nga itong bank, tax at AMLA records ng Vice Presidente. Alamin natin sa ulat ni Jason Rubico. Sa Lunes malalaman kung ano ang magiging desisyon ng impeachment court sa mosyon ng prosecution panel na ipasabina ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Kung papayagan ng korte ang nasabing mosyon, iginiit ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na masyado pang maaga para sabihin ang susunod nilang gagawin. Pero sinabi niyang titingnan muna ng defense team ang lahat ng maaaring legal na paraan at kukonsulta rin sila kay Vice President Sara Duterte bago magdesisyon. Ngayon, kung ano man ang maging desisyon nila, we will have to explore kung meron tayong remedies, we'll have to see kung ano yung pwede, and of course, done in consultation with our client. No? But right now, I think it's too early to say. Kung ano man ang next step namin, also, we don't usually, as you've noticed, the defense team, we don't telegraph. In fact, we didn't tell anyone that I was going to be the one doing the oral arguments today, di ba? So, we don't really telegraph our next moves. But sa atin, no, we have to respect, of course, the impeachment court. But aside from that, we also have to do our job and discuss the matter with our client first kung ano yung gusto niyang mangyari. Giit ni Poa na gusto rin ng defense team na lumabas ang katotohanan pero dapat pa ring sundin ang konstitusyon, ang batas at ang mga tuntunin ng impeachment trial. Dagdag pa niya, hindi nila gustong paunahan ang magiging desisyon ng mga senator judges bilang paggalang sa impeachment court at hindi rin sila maaaring magsalita tungkol sa laman o merito ng kaso. Sa akin naman po, no, I don't really want to dictate on the impeachment court out of due respect to our senator judges, and we really cannot talk about the merits. Pero siguro, explain ko lang yung ating naging posisyon naman is, of course, we all want the truth, di ba? But in search for the truth, we must still work within the limitations of the Constitution, the law, and the rules. Samantala, sinabi rin ni Poa na mahalaga ang magiging desisyon ng impeachment court dahil maaari itong maging batayan sa mga susunod na impeachment cases. Gayunman, naniniwala siyang patas at maayos ang paghawak ng mga senator judges sa paglilitis. Aniya, igagalang ng defense team ang anumang magiging desisyon ng impeachment court. Ngunit kung kinakailangan, gagamit sila ng mga legal na hakbang na pinapayagan ng batas. Tama po yan. Ganun naman po talaga, no? Whatever happens in the impeachment trial, but I think naman po, no, our senator judges are more than capable, and whatever they do, nakikita nyo nga na past few days, ang gaganda ng mga insights ng ating mga senator judges, no? And I'm not just saying for us or against us. Wala namang ganun. In fact, I feel that they have been quite impartial talaga po, no? And based on that, we will just respect whatever decision they have, but again, we will see if there is a need to resort to remedies, etc. provided by law. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News.
Attorney Sal, ano po sa tingin nyo ang iba pang pwede nilang gawin? Yun nga, if ever nga na payagan na i-disclose yung mga bank information ni VP Sara. Wala na. Ano pa bang gagawin nila? Ang magiging remedyo lang nila kung isama yung SALN ng mga nakaraan, hindi pa siya impeachable officer. Yan ang pwede. Grave abuse yung pumayag. Impeachment court. Pwedeng tumakbo sa Korte Suprema. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. At meron pa isang issue, Attorney Sal. Ito, nangyari before pa nga nung oral arguments. Dahil